Hindi na rin napigilan itong si Marcus Smart na maglabas ng opinion after nilang matalo sa Phoenix Suns. Sinabi ni Marcus Smart dyan sa interview na medyo malayo na sila sa season na to pero hindi pa rin nakikita sa kanila ang buong potential sa pagiging contender team dahil hindi pa rin nga raw nagme-mesh ang mga key player nila at hindi pa rin healthy yung mga to. At hindi physical ang tinutukoy ni Smart. Pinopoint out kasi dyan mismo ni Smart yung team communication at chemistry na hindi nga raw talaga healthy sa kanilang roster. Yan yung nakikita niyang kulang sa kanila ngayon dahil hindi nga raw problema sa kanila ang talent at big name sa roster. Sinabi rin dyan ni Smart na iba-ibang mga kombinasyon nga raw ng mga players ang sinusubukan nila at pwede nga raw itong maging positibong bagay para sa future contention nila dahil nasa pag-e-experiment pa rin nga itong si Redick sa roles at position ng mga players niya. Sinabi ni Smart na kailangan pa rin nila na mas maging consistent pa sa game at hindi pa rin nila naaabot ang pinakamataas na level ngayon. Team chemistry naman kasi ngayon ang nakikitang problema dyan. Hindi na lang mga fans at analysts ngayon ang nakakapansin kasi kahit mismo mga players napapansin yung problema nila dyan pagdating sa communication at chemistry sa isa't isa. Sinabi rin yan mismo ni Redick, sinundan ni Luka at ngayon si Smart naman. May mga clip pa na lumalabas na parang may social distancing talaga na nangyayari sa pagitan nitong si LeBron at Luka sa bench. Ang Lakers ngayon nagkaroon ng 3 straight loss, 2 sa home at isa dito sa road game nila kontra Suns nga. Nakita na mahina ang Lakers sa clutch execution at nagkakaroon ng miscommunication pagdating sa crunch time at hindi nagawa ng tama ang shot selection pagdating nga sa huling quarter. Kontra Magic kasi tapos Suns sinubukan ng mga to na makakuha ng clutch game kay Reeves kaso sablay. Mahina ring depensa sa critical possession ang ginagawa ng mga to dahil pinayagan nila ang Magic makakuha ng points sa loob at pagkuha ng offensive rebound samantalang sa game nila kontra Suns halos pareha ang pagkatalo nila. Nakapag-allow sila ng open shots sa Suns mula sa 3-point area na dahilan para makuha mismo ng Phoenix Suns ang game winning. Kaya nawawala nga raw sa Lakers ang momentum at hindi nila nalalockdown ang laro sa pinaka-crucial moment kaya natatalo sila sa close game. Sa parehong game ng Lakers kontra dito sa Magic at Suns, nabawasan ng energy sa mga huling play nila at nahihirapang mag-top perform pagdating sa crucial game. Kaya ang Lakers may mga outstanding individual performance lang mula sa mga core nila. Pero pagdating sa critical possession, kulang sila sa team coordination at hindi nga raw maayos ang rotation at may mali sa pagtatapos ng plays nila. Sa mismong laro kontra Suns, hindi naging productive si DeAndre Ayton sa offensive at defensive end, particular bago pumasok pa sa crunch time. Sa crunch time din kasi mismo, lumilitaw na hindi talaga pinagkakatiwalaan nitong si Redick si Ayton dahil sa crucial moments, mas pinili pa rin gamitin itong si Redick ang small ball lineup niya kaysa gamitin ang starting big nilang si Ayton sa crunch game. Una pa lang kasi talaga, hindi na naging productive itong si Ayton dyan mula sa opensa at depensa. Meron lang rin kasi ang 2 points, 4 rebounds, walang malaking impact bago pa yan ilagay sa bench ni Redick at hindi talaga naging sapat ang contribution niyan sa inside scoring o defense para mag-close sa crucial possession. Kaya si Redick mas pinili nga yung trusted na mga players niya pagdating sa crunch time. Si Luka, LeBron at Reeves, sinamahan niya lang yan ng wing defender tulad ni Smart at Jake LaRavia. Walang center position sa crucial game nila. Kaya nakikita talaga na hanggang ngayon hindi trusted sa rotation nitong si Redick, itong si DeAndre Ayton. Kung saan nga raw mas importanteng game, doon pa nawawala at hindi naaasahan itong si Ayton at yan mismo yung isa sa problema nila, yung trusted na center na mas kakailanganin nga ng mga to pagdating sa mga clutch game at crunch time na mismong importante pagdating sa winning games nila. Kaya sinasabi mismo dyan na malaki pa rin ang kakulangan ng Lakers at problema pagdating sa trusted na big man sa lineup nila.